O, dito tayo sunod mga kababayan. O, may sunod pa tayo hindi pa tayo 1 oras. O, ano nga ba yan, Kent? Yung sunod, ito. Alam niyo mga kababayan, si Sara Duterte, na real talk ni si Claire Castro. Na real talk ni si Claire Castro. Bakit? Si Sara Duterte, mga kababayan, ganito kasi. Alam niyo kung bakit siya na real talk? Si First Lady Lisa, umattend ng isang party, no? Isang party na inatinan, pinuna ni Sara. Sabi ni Sara, itong First Lady Lisa, attend sa party, alam niyang may bagyo. Attend sa party, alam naman niyang may bagyo. Mas inuna pa yung party kaysa sa bagyo, sabi ni Sara. Ngayon, si Yussi Claire Castro, sumagot. Sabi ni Yussi Claire Castro, yung pag-attend ni First Lady Lisa, para sa bayan yan. May rason yung pinuntahan niya. Kasi nasa trabaho niya yan eh. Tapos, mga kababayan, di ba ang sabi ni Sara, ang kapal ng mukha mo, namigay ka ng pera nang hindi ka naman gobyerno. Sabi niya. Pero bakit ngayon, sinisita ni Sara si Lisa na mas inuna pa daw umattend ng party kaysa sa bagyo? Di ba hindi naman public official, hindi naman public servant si Lisa? So bakit pinupuna ni Sara na uma-attend natural si Lisa attend ng party kay hindi naman siya vice president, hindi rin siya kongresista, hindi din siya mayor, hindi din siya gobernador, hindi din siya congressman. So wala namang karapatan si First Lady Lisa umattend ng party, hindi naman siya public servant. So ito po mga kababayan, pakinggan ninyo Ito, pinuna niya. Kanina po, hindi lang naman yung destabilization yung napag-usapan natin dyan sa Malacanang. Siyempre, kung nagfa-follow po kayo dun sa Instagram account ni First Lady Liza Araneta Marcos, makikita ninyo na nung kasagsagan ng bagyo, busy rin siya. Madami siyang mga dinaluhan na iba't ibang mga events. At kabilang na nga po dyan yung book launch. Okay? Book So, launch. siyempre, may mga comments yung netizen na, teka lang muna. Bakit ka naman nag-a-attend ng mga ganyang klase ng event kung kailan yung mga kababayan natin nasasalanta ng bagyo? Parang questionable naman ata ang timing dyan. So ano daw? Diba? Ang sagot dyan ni Yusek Castro, teka rin muna. Alam naman natin na yung mga ginagawa naman daw na event ni First Lady, merong objective, and ito yung pagsusulong ng galing at talino, pagkilala dun sa mga nakakalipas din na mga First Lady ng Pilipinas. Abay, may pasaring pa nga dun sa iba daw na kung saan-saan lang nagpupunta at kung ano-anong ginagawa habang kasagsagan ng bagyo. Tama. Ito po yung sinabi ni Yusek Castro. Ito po ay pag-angat, pagkilala, pagpupunyagi sa mga nakaraang First Ladies ng bansa. Hindi po isang parting pansarili lamang. Hindi po ito pagdalo, pagpunta sa isang resort para mag-swimming. Patay. Hindi po ito susuot ng mga costume katulad ng Snow White para mag-party-party. Mas pipiliin po ba nyo na i-criticize ang nag-aangat sa kapwa Pilipino Tama. kaysa doon sa mga nagbabakasyon lang at nagsiswimming sa mga resort? Diba? Yun po yun mga kababayan. Kasi pinuna kasi ni Sara at pinuna kasi ng mga DDS na bakit itong si First Lady Lisa mas inuna pa yung umattend ng mga event, alam naman niyang may bagyo. Di ba sabi ni Sara noon na ang kapal ng mukha mo, hindi ka naman miyembro ng gobyerno, namimigay ka ng pera? Naalala nyo yung pinagmumura niya, si Martin Romualdez, Bongbong Marcos, Lisa Marcos. So, ngayon mga DDS, tanong ko sa inyo, anong kinalaman ni Lisa Marcos kung umattend siya ng event? Kung umattend siya ng party, para naman yun sa book launching at sa yung mga matatalinong mga mag-aaral. Yung kanyang inatinan. 'Di ba? Pag-angat yun sa taong bayan. 'Di ba? Samantalang ikaw, at sa mga DDS na nagtanong na,
mas pinili daw ni Lisa Marcos umattend ng event. Mga DDS, tanungin ko kayo, nung binaha ang Cebu, nilunop sila doon na napakalakas na baha, nasaan ba si Sara? Di ba? Nung binaha ang Cebu, nung nilunop ang Cebu, si Sara nasa Cagbalite, Maoban, Quezon Province. Nasa Dunya Chuling, nagpa-party-party. Nagpa-fire dance pa. Totoo yan. Ipakita ko sa inyo. Pakita natin. Puro kayo puna. Sara. And Quezon. Outing. Diba? Diyos mio Marimar. Sumakay sila ng bangka. Tumawid sila sa Esla. Nagbakasyon siya. Sino ba yan? Sumakay ng bangka. Pumunta ng Cagbalete, Quezon, Doña Choling Resort. Diba? Ayan Diba? Nagbabala ang pag-asa. Sitaan nyo yan. Ito Sara ng Pilipinas na walang ginawa kundi mag-outing habang binabagyo ang Cebu. Asan ang tulong galing sa kanya? Nanalo ka pa naman sa Cebu. Ito ba yung BP Sara ng Pilipinas na walang ginawa kundi mag-outing habang binabagyo ang Cebu. At Kita nyo yan? Tapos, magtatanong, bakit si Lisa mas inuna yung event? Ano ba yung event na inatinan ni Lisa? Di ba yun yung book launching? At yung meron pang yung mga, ang tawag doon, mga Boy Scout at Girl Scout yata, yun. Samantalang si Sarah, anong ginawa niya doon sa Cagbalete, Maoban, Quezon Province, sa Dunya Chuling Resort? Ano yun, nag-attend din siya ng event doon? May ginanap ba doon na patungkol sa kababayan nating Pilipino? So, event din ba ng government yun? Yung may magpa-fire dance, tapos nandun si Sara nakaganon? Kaya sabi ni Jose Claire Castro, di ba? Yung inatinan ni First Lady Lisa, ikakaangat ng Pilipino yun. Nakakatulong sa bayan yun. Hindi siya pumunta ng party at nagsuot ng Snow White. At hindi siya pumunta sa resort na magagala lang. Kahit may bagyo, wala siya sa pamilya niya kasi inatinan niya yung isang event para sa taong bayan. Diba? Biruin mo, may bagyo na lahat-lahat. Si Lisa nandito, si BBM nandun, si Sandro nandun. Di ba dapat pag may bagyo, buong pamilya magkakasama? Para in case man bagyuhin, magkakasama kayong lahat? Buti pa si Sarah, pumunta doon. Sino mga kasama niyang pumunta doon? Di ba? Alam niyo, sa totoo lang, sa tanang buhay ko, ilang vice president ang dumaan. Ngayon lang ako nakakita ng vice president na kapag gumawa ng kabutihan ng presidente, puro puna. Diba? Ngayon lang ako nakakita ng vice president na walang ginagawa kundi binabantayan niya ang ginagawa ng presidente. Kulang na lang ipapatay niya ang presidente para siya yung pumalit eh. Napansin niyo ba mga kababayan? Sa dinami-dami ng naging vice president sa ating bansa, si Sara lang ang bukod tangi na walang ginagawa, puro puna. Totoo naman. Ano bang ginagawa niya? Yung libro? Do you think yung libro niya, pag nabasa ng pilay, nagkakaroon ng paa? Do you think yung libro niya na pag nabasa ng bulag yan, nagkakaroon ng mata at paningin? Do you think yung libro niya, pag nabasa ng mga senior citizen niya, nagkakaroon sila ng maintenance na losartan? So, anong maitulong ng libro?
Ang libro niya, kapag napunit niya, napunta sa kanal, magbabara yan. Magkukos pa yan ng baha. Kung yung 100 million na pinundo niya sa libro, kung hinanda niya yan sa opisina ng Office of the Vice President, para kapag may dilubyo, may baha, madudunit pa niya. Diba? Diyos ko naman. Diba? Alam niyo sa lahat ng naging Vice President sa Pilipinas, si Sara lang ang bukod tanging. Pag may nagawang kabutihan ang presidente, pupunain. Kapag walang ginagawa ang presidente, pupunain. Kapag may ginawa, sisiraan. Kita niyo yan? Si PBBM ngayon gumawa ng hakbang para maaristo ang mga kurakot at mga magnanakaw. Alam mo, ang sabi ni Sara, hindi naman kailangan bumuo ng ICI kahit siya kaya naman niya yan kasi may confidential fund naman siya. Hindi na lang siya tumulong. Pupunain pa niya. Pero hindi niya naisip yun. Lahat ng mga naiisip ni PBBM, kinukontra niya. Tapos may suggest siya. Nagbibenta ng 20 pesos ang kilo ng bigas. Kaya naman magbenta niyan pero hindi ko lang ituro sa kanila. Kaya mo pala Ba't hindi ka gagawa ng sarili mo? Diba? Ngayon gagawa si PBBM na ipakulong yung mga kurap. Kahit naman kaya namang ipakulong agad yan Diba? Tapos, tingnan nyo, pag may napakulong ng mga kurap yan, sasabihin na naman nila, bakit hindi kasali si Romualdez? Diba? Literal na palaka. Diyos ko naman. Alam mo, kulang na lang talaga kay Sara, ipapatay si PBBM para siya na ang pumalit. Diba? Diyos ko na, alam niyo si Sara, hindi ko alam kung ano ba talaga ang ranggo ni Sara sa Pilipinas? Ambasador sa buong mundo? Ano ba siya, Miss Universe? Ambassador of the Universe to the Philippines? Kasi iniikot niya ang buong mundo Mapa-Europe, mapa-Asia, Saudi Arabia, Arab country, para lahat inikot na niya. Ba't hindi na lang kasi tinilaga ni PBBM dyan na Ambassador to the Universe, Ambassador of the Universe to the Philippines? Diyos ko naman. Dito ko lang talaga napansin na kada may gagawin si PBBM, may puna siya. Tapos bukod sa puna, meron siyang isasabi na, ako kahit walang ganyan, kaya ko yan Pero wala siyang ginagawa. Tapos kapag may nakita siya na huli ang kilos ni PBBM, tignan mo, presidente ka, tapos late kang gumalaw. Pero siya, wala siyang ginawa. Diba, kita mo? Tapos pag may bagyo, sasabihin niya, tignan mo, may bagyo na lahat-lahat, ang bagal ng ayuda. Pero siya, asan? Nasa ibang bansa. Sinong gumalaw? Yung mga staff niya. Pero siya, ang sahod niya, Vice President. Pero yung staff niya, minimum. Kita nyo yan. Tapos ipagyabang niya doon, magpa-press con siya bigla. Ako, ang opisina ko ay nagawa ko ng ganyan. Hindi naman siya ang gumawa, kundi yung spokesperson niya. Yun naman yung umikot sa ulanan Yun yung gumapang sa bahaan. Diba? Hindi naman siyang pumunta doon. Yung mga staff niya. Kung tutuusin nga yung buong sahod ni Sara, sa loob ng 6 na taon, doon dapat niya sa staff yan ibigay, hindi niya kunin. Kasi wala siyang kwenta. Diba? Wala siyang kwenta. Dapat yung sinasahod niya sa loob ng 6 na taon, dapat doon niya ibigay sa mga staff niya sa Office of the Vice President. Kasi yun yung mga nagtatrabaho, yun yung mga gumagalaw. Dapat doon niya ibigay sa kanyang spokesperson. Kasi siya wala siyang kwenta. Bakit, mga kababayan, ramdam nyo ba na may Vice President tayo? Di ba wala? Hindi ko man lang nabalitaan na, ang Vice President naglunsad ng isang programa, nag-cutting of ribbons. Wala akong nakita. Pero ang aking nakikita, nandun sa dahig, nandun sa Japan, nandun sa Korea, nandun sa Malaysia, nandun sa Singapore.
Wala akong nabalitaan. Ang opisina ng Office of the Vice President. Ayan, nag-cutting of ribbons kasi nakatanim ng isang puno ng kahoy. Putang ina. Nagtanim ka nga ng isang puno ng kahoy. Tapos pagkabukas, binagyo naman. Makakatulong ba yung isang puno ng kahoy na yon? Kung bukas binagyo rin. 'Di ba? Tignan mo, nagtanim siya ng isang puno ng kahoy. Pagkatapos inulan ng malakas, asaan na yung punong tinanim niya? 'Di ba? Nagtanim siya nagpicture pa bago tinusok sa lupa. Tapos pag uwi niya, pagkabukas lumakas yung ulan. Oh. Nasaan yung puno? Sinipsip ba yung tubig ulan? Wala yung puno. Nalanta. Inanod ng baha. Diyos ko. Dapat kay Sarah naging vlogger na lang siya eh. Kasi kung saan-saan siya napupunta. Tapos kunwari pupunta siya sa ibang bansa. Kasi daw na depressed daw ang mga Pilipino. Depressed ba talaga o nangangampanya? Sino kayang pinagluluko nila? Akala siguro nitong mga DDS, sila lang may utak. Huy, gising na kami. DDS din kami noon pero hindi kami bobo. Diyos ko. Akala siguro nitong mga DDS, ganyan. Diyos ko. Tsaka na kayo magyabang mga DDS. Kung walang makukulong sa hanay ni Digong. Puro kayo yabang, puro kayo magaling, puro kayo ganyan. Abangan nyo na lang 2028. Paano kayo nakasiguro 2028? Kung si Bato nga makukulong na, si Bongo makukulong na, pati si Sara. Sinong 2028 ninyo? Ay, sorry, nasabi ko. Sorry. Sinong 2028 ninyo? Si Baste. Iwan ko lang kung manalo yan. Kaya napansin ninyo, si Baste ang tatakbong presidente sa 2028 kasi alam nila, si Bato makukulong. Si Bongo makukulong. Si Sara makukulong. Ay, sorry po, nasabi ko lang. Magbitaw na naman ako dito ng challenge? Magilit ako ng leeg pag hindi nakulong si Sara? Ganun na naman ba? Ganun ba? Gusto nyo mag-challenge ako? Kasi yung challenge ko na magilit ako pag hindi pag makauwi si Duterte, wala eh. Di ba? Wala eh. Diyos ko. Ayaw ko na muna. Siguro, paabutin muna nating makulong si Bongo tsaka na ako mag-challenge. Mga kababayan. Sabi ni Ma'am Swarso Hilibin, bata pa ako narinig ko na yung balita na si Digong may pinapakaing papel. Ako ma'am, malaki na ako noon, high school na ako noon nung pinakain ni Digong yung cheque yata yun, pinapanguya niya, pinapalunok niya. 'Di ba? Alam niyo sa totoo lang hindi pwede yung ganun. Kahit sabihin mong masama yung tao, hindi mo dapat ganun na ipakain mo yung cheque. Dapat siya, kasuhan siya, or dalhin sa tamang forum. Hindi yung ipakain mo sa tao yung papel. Human rights yun eh. Kasi wala sa batas yun na kapag nahuli mong gumawa ng mali, ipakain mo yung papel. Wala, kalapastangan yun. Ginawa mo ba namang yung tao? Ginagawa mo ba namang basurahan? Di ba? Labag sa batas yun, yung ginawa ni Digong. Instead na yung tao na naggumawa ng mali, na pinakain niya ng papel, siya pa dapat ang makulong nun. Yun eh, labag sa human rights yun eh. Actually, hindi naman tayo baguhan, no? So deserve naman niya talaga ngayon na makulong sa dahig kasi human rights violator talaga siya. Di ba? Kaya yung pinakain niya ng papel noon, isa lang ang masasabi, deserve niya yan. Alam nyo, yung pinakain ni Digong ng papel na pinalunok niya, yung cheque yun eh. Yan, yung cheque yun, pinarunok niya. Araw-araw siguro si Digong sinumpa at pinagdasal nun. Diba? Ngayon, tignan nyo. Kung nanood man sa akin ngayon yung pinakain ni Digong ng papel, ma'am, yung
Yung galit mo kay Digong, nasuklian na. Hindi na yun makakauwi, ma'am. Kung makakauwi man ng Pilipinas, yun, ma'am, abo. Bisitahin mo na lang sa puntod niya, ma'am. Duraan mo. Di ba? Oo, mga kababayan. Duraan mo. Pag uwi ng abo ni Digong. Ihian mo. Di ba? So, yun lang mga kababayan. Sobrang kabastusan yun. Jolly 211. Yeah, kaya ayun, kinarma na sa dahig. Di ba, Ma'am Linsudo? Nagalit ako noon nung nakita ko sa news na pinanguya ni Digong ng, di ba, sa tao ang papel. Sa totoo lang, hindi po talaga yun maganda. Hindi po talaga maganda yung ginawa niya. At saka yung isa, yung binugbog ni Sara yung sheriff, hindi maganda yun. Alam nyo, dapat kung tutuusin, si Sara magkaroon ng violation dun sa sheriff. Bakit? Ang sheriff sumunod lamang sa utos ng Korte Suprema. Ngayon, bakit niya bubugbugin yung tao? Kung meron man siyang galit, puntahan niya yung korte. Yung korte ang bugbugin niya. Hindi yung tao sumunod lang yun sa trabaho. Ano bang mali ng sheriff? Yung sheriff ba, pinalayas ba yung mga tao doon? Pinagsasaksak ba? Sinilaban ba ng sheriff yung mga bahay? Hindi naman ang sheriff may bitbit lang ng papel na galing sa korte, pinabasa lang niya doon at sinunod niya. Pero bakit ang sheriff ang bubugbugin niya? Tignan niyo mga kababayan, nasa batas ba? Nasa batas ba na kapag hindi sumunod sa oras yung tao, sasapakin mo, bubugbugin mo? Kilala na po kasi talaga sila mga kababayan ng mga makakarumal-dumal, mga kriminal talaga sila. 'Di ba? Kaya sa totoo lang, yung Davao, tahimik lang yan pero marami ng galit dyan sa kanila. Maraming galit dyan. Ayaw lang kasi magsalita ng mga taga Davao kasi bakit? Nasa power lahat ang mga Duterte. Kasi kapag nagsalita sila, either padalhan ka ng pulis or ipatawag ka sa City Hall, tatakutin ka. So, ano bang kalaban-laban mo sa nasa power sila? Pag i-demanda mo naman sila, wala din power. Si Kibuloy nga, ilang beses demanda, nabura lang. Diba? Ang mga Davao ngayon, papit yan nila. Ang mga taga Davao, papit yan sila. Ayaw lang talaga nila magsalita. Kasi bakit? Natatakot sila. Yun ang totoo. Pero pag wala ng mga Duterte na kaupo dyan, sabi ko sa inyo, ang daming mga lumalabas diyan sa media, yung mga saluubin, yung mga sakit sa damdamin na tiniis nila ng halos ilang dekada. Nako. Tignan nyo, pag mawala yung mga Duterte dyan, tapos iba na ang mamuno, sasabihin agad ng mga tao yan, ay, buti na lang, para kaming nabunutan ng tinik. Bakit? Ang tagal-tagal na namin dito, yung baha hindi talaga maubsan-ibsan. Pero ngayon, nung nabago ang namuno, ngayon pa naresolba na wala ng baha sa amin. Gaganyan yan. Tignan nyo, pag may bagong mamuno dyan, tapos masolusyonan yung baha at traffic. Isa lang sasabihin ng mga tao dyan, buti na lang napalitan. Diba? So yun lang, mga kababayan, yung ating reaksyon ngayon.